sun is peeking through the morning haze, packing up the bags for the better days. It's a tight squeeze, yeah, but we don't mind leaving all the city noise far behind. Focus spinning on a dusty track. With this car, we'll never look back. Small but mighty, she's got the heart to take us where the healing starts. Ouch, ang mahal na ng gas. Mag-85 pesos na per liter. Kahit nga matipid itong aming Suzuki Espresso ay ramdam na rin namin yung bigat ng pagtaas ng presyo ng gas. Sana naman matapos na yung kaguluhan sa ibang bansa para bumalik na sa normal yung dating presyo ng gasolina. Sa mga oras nga na ito ay 4 o'clock na ng madaling araw ng March 20 at ngayon ay walang pasok, araw ng Friday. Dahil Idil Fitr, sasamantalahin namin yung pagkakataon na walang pasok. Sasamantalahin namin na kami ay mag-camping for 3 days and 2 nights. After nga namin magpagas ay nagpahangin na rin kami ng gulong ni Kopi bago tayo umahon doon sa isla ng Borawan. Oh, when you're in adventure where the soul finds rest, underneath the stars we're truly blessed. From the mountains high to the hidden streams, building a world of better dreams. Oh, when you're in adventure, stay a while with me. Windows down wide, running wild and free. Every winding road, every golden scene feels like home to every part of me. Every part of me, 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 every part of me. Ito nga pala yung gabi na bago kami pumunta sa Borawan. Ang target talaga namin dito ay mag-grocery ng aming mga dadalhin papunta sa Borawan sa aming pagka-camping. Kaya lang parang naligaw kami. Dito kami napapunta sa bagong bukas na store ng Insta360. What? Ang sabi, magtitingin-tingin lang, magtatanong-tanong kung magkano yung ganitong klase ng mga camera. At nakatch nga yung attention namin dito sa Insta360 na Ace Pro 2. I-check na rin namin dito yung specs and yung mga inclusion, kung ano yung meron. Kaya lang, parang gusto niya lang sumama. Tuluyan na ngang binuksan at hindi na talaga nagpaiwan pa itong si Insta360 Ace Pro. Tamang-tama nga naman at meron na kami magagamit bukas sa aming another camping adventure. Smiling face na siya. Nakabili na. Introvert vlog. Hindi na rin kami nakapag-grocery sa SM. Wala na nga sa isip ang pagdaan sa supermarket. Kaya dito na lang kami sa Dali dumaan para mag-grocery ng aming mga dadalhin bukas sa Borawan. Madaling araw nga yung plan namin na umalis dito sa San Pablo, Laguna. Kaya kinakailangan ready na rin yung aming mga food supply para sa 3 days naming staycation sa Borawan Island. Hindi rin kasi namin sure kung mayroon dong mga tindahan ba na malapit or palengke na madadaanan kami. Kaya nagsigurado na din kami na magdala na rin ng mga kahit mga raw food na maluluto namin doon sa Borawan. And then kung mayroon man na madadaanan kami ng mga fresh na mga gulay, doon na lang kami sa daan bibili tomorrow morning. Dahil nga sarado na rin ang palengke, dito na rin kami bumili ng bangus. Buti na lang meron ditong mga
frozen na ganitong mga raw product. Bumili na rin ako dito ng hotdog dahil plan natin na magluto ng sopas doon sa camping. Ang favorite din ni Lucky, ang sopas. Mabilis ang pag-grocery nga lang yung ginawa namin. Sana wala lang kaming nakalimutan. Kung meron man ay dyan na lang sa mga maliliit na tindahan kami bibili. And finally, tapos na kami mag-grocery. Nandito na lang kami sa counter para magbayad. And let's go! After nga namin magpagas, hindi pa kami nakakalayo ay meron kaming narinig na kalabog dito sa aming sasakyan. I'm not sure kung sa ilalim may nagulungan ba kami or may tumama na something dun sa aming sasakyan. Kaya kami ay napahinto. I-check din nga yung ilalim kung meron bang kumalang or may naipit ba talaga kami. Isang ang palaisipan sa amin yon kasi medyo malakas yung pagkakalabog nung aming sasakyan. Pero mabuti na nga lang at wala namang nangyaring masama. Wala namang kaming naipit or something. Thank you, Lord. We're safe. Nagpatuloy na rin nga kami ng biyahe at nandito na kami sa Lucena, malapit na sa terminal. Kaya pala madaling araw kami umalis dahil yung advice sa atin nung agent na nag-assist sa atin sa Facebook, ang advice nila ay maaga nga, mga 6 or 7 yung best time na check-in doon sa Borawan para mas makakuha ng space para doon sa car camping. Dahil maliit lang daw yung space nila para sa mga nagka-car camping. Dahil nga ngayon ay mahaba yung walang pasok, Friday, Saturday, and Sunday. So, expected na magdadagsa ang mga campers doon sa Borawan at ina-expect na rin namin yan. Sana nga lang kahit maaga tayo ay may makuha pa rin tayong space para sa ating tent. According sa kanila, nagbo-book naman sila ng mga campers. Kaya lang hindi sila nagre-reserve. At first come first serve nga daw. Mababait nga at approachable ngayon nag-assist sa atin sa page ng Borawan. Thank you po sa inyo kung nanonood man kayo. Maraming salamat po sa mga information na ibinibigay niyo sa amin. Ang ganda ng biyahe. Sa maliit na sasakyan, kasama ang buong pamilya, mga ngiti umaapaw. Sa bawat kilometro'y saya, walang mamahaling bus o malaking van na kasama. Anyer at vendor ang biyahe, sisimulan na. May nakita nga kaming tindahan dito sa may kanto bago pumasok noong papunta doon sa Borawan. Kami nga ay sumaglit muna para magtingin ng repolyo at carrots at sayote kasi magluluto ako ng sopas. Wala pa kaming nabibiling gulay. Saktong-sakto nga at meron ngang tinda dito. So dito yan dun sa may kanto ng papunta sa Borawan. Hindi ko lang sure kung anong barangay na ito. Ang store na to ay kay Ma'am Janet Store. So may nadanan nga tayo doon na signage, yung ARC, parang barangay Ibabang Pulo. I don't think kung ito nga yun, sakop ba ito noong barangay na yon. Habang namimili nga ako ay ito namang aking isang toddler na sa likod ko ay tamang tambay lang dito sa may tindahan. Kala mo sanay na dito eh. Parang taga dito na yata siya eh. Ayun, saktong-sakto mayroong mga lutong almusal dito. Bumili na rin tayo para hindi na tayo magluto muna ng pang breakfast natin.
para habang hindi pa tayo nagtatayo ng tent, pwede na tayong mag-almusal agad. Hindi pa nga namin sure kung meron pang bakante na space para sa car camping. If wala, no choice kundi maghintay ng aalis. At least meron na tayong pang almusal. Sobrang ahon pala nitong daan. Buti na lang malakas si Kopi. Kayang-kaya ni Kopi. Kahit nga mabigat yung dala namin na mga camping gear. So kinaya pa rin yung pag-ahon dito sa Borawan. Ang ganda ng sikat ng araw oh. Mga ilang sandali na nga lang ay nandito na kami sa may kubo, yung papasok na ng mismong Borawan. Good morning po. Sa Borawan po. Magsisingi lang ma'am kami ng environmental fee po, 20 pesos po. Apo. per head. Bata po ay libre. Sige po. Pakikisulat po ng pangalan, isang pangalan na lang. So dito sa logbook, pinapalag nila yung lahat ng sakay ng sasakyan kasama ang driver at lahat ng pasahero. After naman na mag-log at makapagbayad ng environmental fee, ay diretso na doon sa papunta sa Borawan. Dito lang po pala sa kabila yung papunta sa Isla Chica. Ayun no. Next time dyan naman tayo. So pagdating dito ay may konting rough road lang yung dadaanan mo. At pagkatapos nito, sa bandang dulo ay ito na yung pinakang Borawan na mismo. Bawat likong gulong, bagong tanawin, bagong pwesto, camping sa tabi ng dagat o sa bundok na kay ginto. Maliit na kotse namin, saksi sa aming saya. Naririto na rin kami sa Borawan. Wala pa lang yung pinakang bantay dito sa may guardhouse yata to. Maya-maya nga lang ay may lumapit na dito na pwede namin mapagtanungan. At ang sabi nga ay puno na yung car camping na space doon sa may harapan. Pero may mga paalis na rin daw ngayong umaga. Pero hindi pa nila alam kung anong oras sila aalis. Kaya pumasok na lang muna kami upang magtingin-tingin kung saan mas maganda pansamantala munang mag-set up ng tent habang naghihintay tayo ng mga mag-check out ng mga campers. Bumaba na nga kami para mag-spot kung saan mas magandang pumesto kahit wala pa tayo doon sa pinakang front ng dagat. Sa mga oras nga na ito ay 6:30 ng umaga. Maaga nga tayong dumating dito. Kaso nga lang wala pa ring space dahil aalis pa lang yung mga nakapag-check-in kahapon. Kaya need lang natin maghintay ng mga aalis. Ang good thing lang doon, nakapila na kami doon sa reservation para doon sa harapan. So, expected naman na natin to. Dahil binanggit naman na nila sa atin na possible nga ngayong ay maraming magka-camp. At ayun nga, dito nga sa part na to, dito namin napili na mag-set up muna ng tent dahil mapuno, medyo malilim pa ang pwesto namin. Kaya dito na namin napili na mag-set up ng pansamantalang tent habang hindi pa umaalis yung nasa may front area natin. Loki! Loki! Ayun si mama mo! Ayun! Ang nagawa ng mama mo, ayun, nandun si mama, ayun, si mama mo. Mali ka. Oh, wag dyan, may kan dyan.
Habang nagsisettle nga ako ng aming babayaran, ay meron na palang batang naliligaw dito. After nga na makapag-settle kami ng aming binayaran, ay nag-start na rin kami dito na mag-set up nitong owning ni Kopi para sa ganon makapag-breakfast muna kami bago kami mag-set up ng another tent namin para naman sa aming accommodation. Pagkatapos nga namin mailatag itong aming owning, ay nag-set up na rin kami ng camping chair and table dahil magbe-breakfast muna kami nung aming binili doon kanina sa may kanto. Uy! Hoy! Uy! Uy! Appear, hoy! Appear, hoy! Kain po tayo. Ang amin palang nabiling breakfast ay spaghetti and pansit. At meron naman kaming dalang bread, kaya ayos na ayos ang aming pagbe-breakfast. Mabuti na nga lang at meron palang mga lutong pagkain dun sa may kanto na nabilhan natin. Dahil kung wala, magi-start pa lang ako dito na magluto ng aming breakfast. Tapos, hindi pa kami nakakapag-set up ng aming doom tent. Mabuti na nga lang at nakabili tayo ng mga lutong pagkain na. After nga namin mag-breakfast ay i-set up muna natin itong ating cooking station. Meron palang nagtitinda ng isda dito, hindi ko lang napansin. Sayang, hindi tayo nakabili. Itong cooking station na to ay pangalawang gamit pa lang namin sa pagka-camping. Noong mga previous kasing camping namin, napakahirap magluto kapag sa baba. Sumasakit ang likod ko. Yung pagbubuo ng aming doom tent pala ay hindi na namin na videohan. Pero dito namin inilagay sa parteng likod. Dito kasi mapuno, merong lilim, kaya dito namin inilagay. And sa gilid naman yung aming cooking station. So mamaya-maya lilipat tayo dito sa may front part, dito sa may part na arisan ng white rock. So dito tayo papresto mamaya dahil ang sabi nung receptionist ay aalis na daw to. Kaya nang paalam na rin kami na kung pwede kami na lang yung lumipat sa front part na to. So pagka alis nga noong dating nakapwesto dito ay agad na rin kaming nag-transfer dito sa my front area. Napakaganda ng aming pwesto. Malilim, nasa ilalim kami ng mga puno. Mama! 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 Tingnan nyo guys yung paligid. Napakaganda. Napakaganda nitong lugar ng Borawan. Sulit ang punta namin dito. At feeling ko kulang talaga yung 3 days na stay namin dito sa Borawan. First time namin dito mag-camp. At kapag nga naglolotay dito ay pwedeng pumunta doon sa kabilang isla na yan. Yung nakikita nyo dyan. So pwedeng dumaan dyan sa gilid kasi mababaw lang. So makakaliban ka na doon sa kabilang part nitong isla. At yung plano naming magliban doon sa kabilang isla ay tomorrow morning kapag nag-low tide na. Napakaganda nga dito sa Borawan. Alam nyo ba itong Borawan? Ito yung isa sa may mga pinakasikat na destinasyon sa Padre Burgos, Quezon. So ang pangalan to ay hango sa dalawang sikat na tourist spot sa Pilipinas, ang Boracay dahil sa puting buhangin, ang Palawan dahil sa mga naglalakihang limestone rock formation. According nga sa mga lokal dito, ito daw ay dating Tagum Paraiso. So bago naging sikat na destinasyon, ang Borawan ay isang tahimik at pribadong bahagi lamang ng baybayin ng Padre Burgos noon. At mga mangingisda lamang ang madalas daw na dumadaan dito. At kakaunti lamang ang nakakaalam ng may ganitong klaseng ganda ng bundok ng peninsula. So dahil sa social media at sa paghahanap ng mga tao ng budget-friendly na alternatibo sa mamahaling trips sa Palawan, unti-unting nadiskubre ang Borawan ng mga backpackers.
At dahil dyan, unti-unti na rin nakikilala itong Borawan na isa sa pinakamagandang place para mag-camp. At dahil dito, dinadayo na rin to ng iba't ibang tao, ng iba't ibang mga campers galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At ito na pala yung ating naging tent setup noong nag-transfer tayo galing doon sa may part ng unahan. At dahil nga gusto natin makapagluto mamaya-maya ng hapunan, ay inutusan ko muna itong mag-aama na kumuha muna ng tubig na gagamitin namin para sa paghuhugas ng mga pinggan at ganun din yung aming mga lulutuin. Isa nga pong tips na kung pupunta po kayo dito, may plan kayong pumunta dito, ay huwag niyong kalimutan na magdala ng portable na timba para mayroon kayong magamit na tubig sa paghuhugas ng pinggan. So, medyo malayo kasi dito yung kuhaan ng tubig doon pa sa part sa dulo na yon. So, medyo mahirap kumuha ng tubig. Dahil nga holiday ngayon at kasunod ay weekend, so expected talaga na maraming campers ngayon. Tulad ng nakikita nyo, ang daming naka-check-in na mga campers ngayon. So dito nga sa part na to, ito yung car pitching na area. At dito naman sa may kabilang part ay ito naman yung place para sa mga nag-tent pitching. Doon nga sa may tapat ng car camping area ay merong ginagawang CR. So sana maglagay sila ng lababo or gripo na pwedeng mapagpunan ng tubig. At ito naman yung part na to, ito naman yung CR. Dito na rin pala sila kumuha ng tubig sa gripo dito sa loob ng CR. By the way naman po, hindi naman po namin to gagamitin sa pangluto dahil meron naman kaming dalang mineral water. And ito naman pong tubig na to ay gagamitin lang namin na panghugas ng pinggan. Ayan nga po, kung wala kaming dalang ganyang lalagyan ng tubig, ay napakahirap para sa amin na maghugas ng aming mga pinagkainan time to time na may gagamitin kaming mga kasangkapan. At ito pala yung itsura ng aming tent setup dito sa may harapan. At dito naman sa may side, dito naman namin nilagay yung aming cooking station. At hindi ko nga alam, meron palang behind the scene na kwento itong mag-ama. Si kuya niya, nabagsak ng pinto. Sino? Sino? Gawa ni Loke, yung pintong sira dun. Bakit? Tulak. Tapos, Saan pabagsak? Oo. Eh kuya. hindi rin nga nagtagal ay dumilim na rin yung paligid. At dito nga ay nagre-ready na kami ng aming dinner. So nagluto lang ako dito ng fried chicken. At yun yung uulamin namin ngayong gabi. Ito nga pala yung unang gabi namin dito sa Borawan. At sana maging maayos yung pag-i-stay namin dito sa Borawan. Yung mga ganitong oras nga ay napakalamig na. So kung makikita nyo, si April nakabalot na siya ng kumot dahil nilalamig na siya. So ako din, mayroon din na akong pakiramdam na giniginaw na ako at gusto ko na rin magkulubong sa kumot. Kain po tayo guys. After nga namin mag-dinner ay pinahiwa ko na rin tong karne at chicken dahil lulutuin na namin to ngayong gabi at ang luto namin dito ay adobo. Kaya namin to lulutuin ngayong gabi dahil ang problema namin ay baka hindi naabutin yung ice namin doon sa cooler hanggang bukas. Meron namang nabibilan dito ng ice, kaya nga lang medyo syempre mahal. Kaya yung nabili naming ice ay nilagay na lang namin doon sa aming inumin. At prepared na rin namin lutuin siya ngayon para syempre yung mga adobo kapag naabot ng kinabukasan mas lalong sumasarap. Habang si kuya nga ay naghihiwa nitong karne, ito namang isang baby ay sumalok ng buhangin at yun ibinigay sa akin. Medyo napagod na nga ako dito at yung mag-ama na lang yung nagluto nitong adobo. The sun is peeking
Breaking through the morning haze, packing up the bags for the better days. It's a tight squeeze, yeah, but we don't mind leaving all the city noise far behind. Focus spinning on a dusty track. With this car, we'll never look back. Small but mighty, she's got the heart to take us where the healing starts. Oh, when you're adventure where the soul finds rest, underneath the stars we're truly blessed. From the mountains high to the hidden streams, building a world of better dreams. Oh, when you're adventure where the song wind sings, laughing as we chase these simple things. Every winding road, every golden scene feels like home to every part of me. Tuluyan na ngang sumikat si Haring Araw at tina-enjoy na namin dito ang sunrise. Ito na nga yung perfect time na tumawid, pumunta doon sa kabilang part ng bundok na yan. Dahil ngayong oras na to ay low tide na. So makakadaan doon yung mga tao, yung mga gustong pumunta or lumibaan doon sa kabilang bundok. At ang sabi nga ay meron din doong white sand. Yun. Grabe. Mulaloki. Buti mo ulo mo. Halina at samahan nyo nga po kami sa kabilang isla. Aalamin po namin kung ano yung mga natatagong ganda sa likod ng bundok na yan. Mga ka-adventure, dito pala sa Burawan, natuklasan din namin na mayroon palang kwento regarding dito sa bundok na yan. Yan, yung nakikita nyo na yan. Mayroon nang nakapagkwento sa amin na ang limestone cliffs na yan ay mayroong taga-pangalaga. May mga taga-pangalaga daw nga ito na mga engkanto. Ayon nga sa kanila, sila daw yung mga espiritu na naninirahan dito sa mga limestone cliffs na yan. At nagsisilbi nga daw palasyo ng mga tagapangalaga ng dagat. At paalala nga ng mga lokal dito, huwag daw ngang maingay ng sobra o magkakalat. Lalo na kapag dapit hapon or twilight para hindi daw mabati o mapaglaruan ng hindi nakikitang nilalang. At meron nga daw dito mga ilang campers na nakakaranas ng nakakita sila ng mga anino sa part ng bangin na ito. Kahit wala daw pa papunta doon sa itaas. Mga ka-adventure, naniniwala din ba kayo sa mga ganitong kwento? Kung ako nga ang tatanungin ay oo. Dahil ang lesson learned mula sa kwento ng mga tagapangalaga dito sa Burawan ay higit pa sa simpleng takot sa mga engkanto. Ito ay tungkol sa respeto sa kalikasan, sa kultura at sa mga bagay na hindi natin nakikita o lubos na nauunawaan. Respeto sa kalikasan o stewardship, ika nga. Ang babala na huwag magkakalat ay isang paraan lamang ng mga lokal para protektahan ang isla. Ang paniniwalang may tagapangalaga ay isang nagsisilbing paalala na tayo ay isang bisita lamang sa kalikasan. Ang pagpapanatili ng kalikasan ay hindi lang para sa mga multo o engkanto, kundi para sa susunod na henerasyon. At para naman sa kahalagahan ng katahimikan sa mundo natin sobrang ingay, ang pag-iwas sa sobrang ingay, lalo na sa dapit hapon, ay nagtuturo sa atin ng mindfulness. Ito ay pagkakataon para mapakinggan ang tunog ng alon at hangin at maramdaman ang tunay na kapayapaan na hatid ng isla. At ang tunay na engkanto ng Burawan ay ang kanyang ganda. At tulad ng kahit anong mahalagang bagay, kailangan itong tratuhin ng may pag-iingat, pagpapakumbaba at higit sa lahat ay respeto. Mga mapay bukas na, kung saan man ang hangganan, kahit saan makarating. Naririto na nga kami sa kabilang isla. Ang ganda ng mga likas na rock formation. At meron din nga palang mga campers na dumadayo dito sa lugar na to. Yung ibang mga campers ay mula nga doon sa ating pinanggalingan. At yung iba naman, para makapunta dito, ay sa pamamagitan ng bangka. Ang ganda talaga dito. Sulit na sulit talaga yung pagpunta namin dito. Kaya lang, parang kulang pa. Kulang pa yung araw na pag-i-stay namin dito. Kulang yung 3 days.
sana ginawa naming 1 week. At dahil nga sa ngayon, limitado lang yung oras natin, ganun din ang financial natin, ay hindi pa natin maaaring gawin yan. At umaasa kami someday na magagawa na rin namin yung walang inaalalang oras at limitasyon sa financial. Kaya napakahalaga ng support ninyo sa aming channel sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, and share nitong aming channel. At maraming salamat po sa mga nag-share at nagsusubscribe ng aming channel. Maliit man ang aming sasakyan, punong-puno naman ng tawanan at kantahan. Siksik sa gamitin at gamit sa kape, pero mas siksik sa pagmamahal, walang kasing saya. Arangkada na anyere adventure ay simulan, kalsada'y diretsuhin, kahit saan man mapadpad ang daan. Okay, sarap mag-camping, pamilya'y magkakasama, sa gilid ng dagat o sa itaas ng bundok, walang kasing saya. Hindi lang ito basta biyahe o simpleng gala, ito'y paghabi ng mga alaalang di mawawala. Bonding ng bawat isa, tawa'y walang humpay, sa piling ng kalikasan, kami ay buhay na buhay. So yun guys, tip lang para sa mga pupunta dito sa Borawan Island. So, huwag niyong kalimutan na pumunta dito kasi napakaganda ng place dito sa may kabilang isla. Appreciated nga namin yung lugar na to. Itong may kabilang isla na to kasi napaka-peaceful, napakapayapa ng lugar na to. Para ang sarap-sarap ditong mag-stay, ang sarap-sarap mag-camping dito. At sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsisisi na kayo ay nakarating dito. So yun kasi yung pakiramdam namin nung kami ay nakapunta dito. So sabi ko na lang, mabuti at tinuloy natin yung ating plano na mag-camping dito sa place na to. At siguro by the next time, syempre, i-repeat natin to. Sulit yung aming puyat, yung aming pagod, at yung aming gastos dito sa Borawan. And speaking sa cost, so bali yung entrance fee namin dito, so bali kaming dalawang mag-asawa, pumasok na siya sa adult, which is 180 pesos yung naging expense namin. And yung dalawa naman, si Liam and si April, pumasok siya sa student, so 160 lang sila for per head, per day, 160 si student. At pagdating naman sa bata, 3 years old and below ay free, libre. So wala silang babayaran. At sa car pitching naman, included na yung tent, ay 300 pesos lang yon per day. At kung nagbabalak na kayo na pumunta dito, ay mag-inquire na lang kayo sa kanilang FB page. Pwede pa palang mag-camping dito sa lugar na to. Maliban sa part na to, mayroon pa palang kabila, mayroon pa palang napakagandang place dito sa kabila ng batong ito. Ay, ang ganda! Picture mo rin mo rin. Yeah, andun kayo. May picture na kayo. Sila nga doon niya sa gitna. Loke. Loki, smile! Smile. Smile, Pogi! Loki! Muna. Pogi muna, dali! Loki! Loki! Napakahaba pa nga ng baybayin ng white sand dito sa isla ng Borawan. Hanggang dun pa sa may kabilang dulo na yun. At ang dami rin palang dumadayo ng pagka-camping sa part na to. Enjoy lang mga campers. Okay.
doon kay Papa. Takbo doon. Takbo, bilis. At tips din lang kung kayo ipupunta dito sa may kabilang isla na to, yung medyo maagap-agap pa dahil yung ganitong oras ng punta namin medyo mainit na pero kaya pa naman ng mga balat namin. Dito na rin nga kami dumayo ng paliligo. So dito na kami ng lublob. So tips din lang kapag maliligo kayo dito dapat naka-sleeper kayo or naka-aqua shoes kayo. Dahil yung bato dito ay medyo matatalas dahil yan sa mga corals. Yung tubig naman dito sa dagat ay medyo malamig. At perfect na perfect nga ngayong summer. So, bali guys, dito nga pala sa Padre Burgos, hindi lang pala yung Burawan Island yung sikat dito. So, kilala din yung Dampalitan Island at Puting Buhangin at Kuwebang Lampas dito sa Padre Burgos. At yan yung mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. At sa mga susunod ay alamin natin kung paano pumunta dyan. Okay, sarap huminga sa piling ng berde at asul. Sa ilalim ng bituin doon kami sumisilong, camping sa gubat o sa tabing dagat. Ang alaga sa kalikasan, aming laging tapat. Sana'y manatili ang ganda mong taglay para sa susunod na salinlahi. Ito'y maging gabay. Dahil nga mainit na ay babalik na kami doon sa kabilang aming pinanggalingan. Oh, ito mga ano na yun, may nakakuha na dito. Matalas yan. Ang sarap mo yan. Lalim mo. Oh! Ay, may ano pala dun ba to? Ito na nga yung second day namin dito sa Burawan. At feel na feel ko na kulang pa talaga yung 3 days na pag-i-stay namin dito. Sana soon makabalik pa kami dito. Kaya guys, ngayong summer, ito talaga yung perfect season na mag-visit dito sa Burawan. Kaya visit na kayo dito sa Burawan Island. Napakaganda. Hindi kayo magsisisi. At siya nga pala guys, para sa mga hindi naman magka-camping, ay meron naman ditong available na room para sa mag-i-stay ng overnight. Meron silang available dito. So yung nakikita niyong kulay green na bahay na yan, yan yung pinaparent nila for staycation. At ayun, magbabanlaw muna kami. Diyan muna kayo for the meantime. Paalam muna sa ingay ng lungsod dahil sa Anierek Venture doon ang ating Okay, sarap maglakbay kasama ang pamilya bundok. Yay! Yay! Kamay naman. Hello. Kamay. Dali, pakagat mo yung kamay mo. Dali, matapang yan. O, dali. Agad. Malakas. Malakas na, Ray. Papa. Galing!
Baba. Baba. Im. Balik mo na yan kay Kuha. Yan, bigay mo na yan, shark. Kuha. Kuha? Kuha. Kuha mo yan doon. After nga namin mag-lunch ay nagkulitan naman tong magkapatid. So, ito nga palang toy na to ay sa kapitbahay lang namin dito sa camp. Dito sa may kabila na yan. Meron kasi silang baby din na 4 years old. At ayan, sa sobrang kulit ay hiniram niya. O hindi ko lang sure kung hiniram nga o kinuha na lang dun sa kabila. Yun, aliw na aliw siya dito. Makapaghanap na sa online nito para maibili ko din siya ng ganito. Pinapasoli na nga ng papa niya itong toy. Kaya lang ayaw pang pumayag na isoli. At ayan, aliw na aliw siya. Tingnan mo nga yan. Napatignan mo nga ang pet niyan. Tingnan ang pet. Aray ka ng aray. Ngay! Meron. Gusto mo na. Bigyan mo. Meron na. Ito na nga yung batang makulit. Tamang tambay-tambay lang dito sa may tabing dagat, dito sa dilim ng ilalim ng punong ito. At dito rin nga yung aming kapit tent. Siyempre kung may kapitbahay, merong kapit tent. By the way, salamat nga po sa aming naging kapitbahay at salamat din sa inyong anak na nagpapahiram ng toy sa aming baby. Thank you po. Sana magkita ulit tayo sa mga ibang camping site at magkasama po muli tayo. Nice to meet you po. Sobrang happy at enjoy na enjoy siya doon sa shark toy ng inyong anak. Napakabait at napaka-friendly po ng inyong anak. Thank you po sa inyo. Ball. May kuya din yan. Go. At pasensya na po kayo sa kakulitan ng aking toddler na yan. Napaswerte nga kami dito sa aming place. Maraming puno at hindi naiinitan yung mga bata sa kanilang paglalaro. At para nga sa amin, priceless moment. Ito yung priceless moment na kasama ang pamilya. So walang halaga ang makakatumbas sa karanasang ito na hindi namin makakalimutan. So minsan, kailangan din nating huminga at i-balance ang buhay mula sa nakaka-stress na routine natin sa trabaho at yung ganitong quality time ay sapat na. Thank you Lord for everything. Okay, sarap huminga sa piling ng berde at asul. Sa ilalim ng bituin, doon kami sumisilong, camping sa gubat o sa tabing dagat. Ang alaga sa kalikasan, aming laging tapat. Sana'y manatili ang ganda mong taglay para sa susunod na salinlahi. Ito'y maging gabay. Ang ginagawa
ginagawa mo? Guys, milihan yan. Yep. Oh, ayan oh. Ako sa'yo, bahala ka. Balik dun. Huwag ka maingay. Halito, huy. Ano? Tamang tambay din nga kami dito sa harapan ng dalampasigan habang ini-enjoy namin yung lakas ng simoy ng hangin. Kwentuhan kami ditong walang humpay habang naghihintay ng dapit hapon. At habang pinagmamasdan nga namin sila, naglalaro, tumatambay, yan, naglalaro sa buhangin, hindi namin maiwasan na mapaisip na ang bilis-bilis talaga ng panahon. Alam namin, darating ang araw na hindi namin sila makakasama sa mga ganitong lakad. So magkakaroon na sila ng sariling direksyon, sariling pangarap, at kanya-kanyang buhay. Kaya naman, habang maliliit pa sila, habang nasa piling pa namin sila, sinusulit talaga namin ang bawat sandali. So yung bawat mga tawa nila, bawat mga bakas ng paa nila sa buhangin, iniipon namin to parang kayamanan dahil balang araw kapag sila naman ang bumuo ng sarili nilang pamilya, gusto namin na may baon din silang mga kwento. So gusto namin may kwento din nila sa mga anak nila na alam nyo ba mga anak, noong bata pa kami, dinala kami ni na mama at papa sa dagat. So doon, ang saya-saya na naging experience namin doon. So yung mga ganong bagay ba, yung mga ganong gusto namin na maitanim sa memory ng mga bata na sila ay naging masaya, nakasama kami. Relax lang tayo kasamang angin adventure. Ito ang magama ay busy dito. Inaayos kasi nila yung sa may tambutso ng sasakyan dahil nilagyan ng mga buhangin at bato ni Lucky. Ayan, inaayos nung mag-ama, tinatanggalan. Kasi para bukas, pag alis namin ay hindi aalog-alog at hindi mahirapan itong sasakyan. At ito na nga po yung batang salarin. Okay, hello. Hello, Lucky. Ha? At ayun nga, gumabi na nga at nag-start na rin kami dito na maghapunan. Nakatulog na rin kaagad si Lucky after niyang mag-wash. Hindi kasi natulog maghapon, kaya ayun, knock-out agad. At syempre, habang kumakain, hindi mawawala ang kwentuhan at mga tawanan. Tulog mo lang din. Hindi pa rin siya ating tulong. Natunog di pa natin.
Good na ang brake pad. Mainit nga. Hindi ka mahal na ako sa loob. Mag-dework na. Ano to? Nasa lang yun. Mag-deworm ka na. Wala ka na dyan mo. Nagsalita. Dahil ko sa nito wala. Pahinga lang. Po, sumingin sa iyo. Nga, puro kanin. Ikaw naman na preno. Ito na pala yung naging night view namin dito sa campsite. Pakita ko lang sa inyo yung aming setup. Hindi lang ang destinasyon ang ating pakay, kundi ang bawat kwentuhan sa loob ng sasakyan. Ang tawanan ng mga bata at ngiti ng bawat isa. Ito ang kayamanang kailan may di mapapantayan. O kay sarap maglakbay kasama ang pamilya, bundok man o dagat, walang kasing saya. Sa bawat pagliko, ala-alay nabubuo. Relax lang sa biyahe, puso'y sumasamo. Anyer Adventure. Babasa ka na yan. Kasi na, babasa ang ating kasina. Ang lakas ng ulan, parang yung ulan, isang buhos, then mga ilang minuto lang, tumigil na rin naman kaagad. So yung ating doom tent na tinutuluyan ngayon ay natest na din. So walang katulo-tulo itong aming doom tent at okay naman ang lahat, walang nabasa. So yun, i-check lang namin itong may kusina kung nabasa ba yung mga gamit namin. Ayun, okay naman. Wala namang nabasa sa mga gamit namin. Still okay pa rin naman. And good night na ulit. Going back na ulit. Tutulog na ulit. Good night po.
morning haze, packing up the bags for the better days. It's a tight squeeze, yeah, but we don't mind leaving all the city noise far behind. Focus spinning on a dusty track. With this car, we'll never look back. Small but mighty, she's got the heart to take us where the healing starts. Paalis na nga lang kami ay nakadisgrasya pa. Sumabit kasi yung tali nung tent nung kapitbahay namin dito at naputol. Ayun, hindi lang po namin napansin. Pasensya na po. Sorry po talaga. At sa mga oras nga na ito ay kami ay paalis na. Mag-check out na kami dito sa Borawan. At tutungo naman tayo sa Atimonan, Quezon. Dahil maaga pa nga, dadaan muna tayo sa Atimonan, Quezon, and mamayang gabi saka tayo babalik sa Laguna. Maliit man ang aming sasakyan, punong-puno naman ng tawanan at kantahan. Siksik sa gamit tent at gamit sa kape, pero mas siksik sa pagmamahal, walang kasing saya.